Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ho. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog at ngayong araw naman ho na ito ay bisitahin ho natin at pag-usapan ito hong kalagayan ng Taal Volcano. Matagal-tagal na rin po tayong hindi nakapag-update ho dito sa Bulkang Taal kung ano na ho ang kalagayan niya at ano ho yung mga update sa kanya ng PBOX. Yan ho ang ating pag-uusapan at ngayon hong 2025 ay ikalimang taon na ho ang Taal Volcano mula ho nung ito ay sumabog noon pong January 2020. So ikalimang taon na ho itong Taal Volcano, kaya masasabi ho natin na meron hong pagbabago sa kanyang anyo at ito ho yung larawan ng Taal Volcano sa paglipas ho ng 5 taon mula ho nung ito ay sumabog. At dito ay makikita natin ang tuyo yung kanyang kapaligiran, dry at yun hong kanyang tubig doon sa pinaka main crater ho ng Taal Volcano ay patuloy hong kumukulo at napakainit ho ng temperatura. Yan naman ho ay ayon din sa mga datos ho at report ng PBOX ho. So ngayon ho ay alamin natin kung ano ho yung latest update ng PBOX ho dito ho sa kalagayan ng Taal Volcano. So naglabas ho ngayong araw na ito ang PBOX ngayong February 9, 2025 at lumalabas ho na sa alert level pa rin po ang antas ng alerto po dyan sa Taal Volcano. At pag-uusapan naman po natin yung lindol na nagaganap po dyan ay wala pong naitala na anumang paglindol sa nakalipas ho na 24 oras. At pagdating naman po sa acidity ng main crater lake ay ang tala po na naitala ng PBOX ay 0.20. Yan po ay noong February 20, 2024, so last year pa po yan. At ang temperatura po ng main crater lake ay meron silang latest update kamakailan lang po, January 30, 2025. Lumalabas po ng 70.7 degrees Celsius ang naitalang temperatura po ng tubig doon sa main crater lake. So masasabi po natin na napakainit pa rin po ng temperatura dyan. At pagdating naman po sa pagbuga ng sulfur dioxide o yung asupre na tinatawag ay nakapagtala ng 3,143 tonelada ito pong Taal Volcano sa nakalipas ho na 24 oras. So yan ho ang kanyang ibinuga. At pagdating naman po sa taas ng pagsingaw ay lumalabas ho na 600 metrong taas lang ho ang itinaas ng pagsingaw mula ho doon sa Taal Volcano sa main crater. At ang pagsingaw na ito ay napadpad doon po sa timog kanluran. So yun po. So ito po ay mababa kumpara po sa mga nakalipas po na datos, sa mga nakalipas po na araw, linggo at buwan ng PBOX tungkol nga po sa Taal Volcano. At tungkol naman po sa ground deformation na report po ng PBOX, ayon po sa kanila ay merong pang matagalang pag-impis ng kalakhang Taal Caldera na may panandaliang pamamaga ng timog silangang bahagi na ang Taal Volcano Island. Yan po ay ayon sa PBOX. At ipinagbabawal po ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na po sa main crater at daang Castilla Fissures at ang pamamalagi doon sa lawa ng Taal.
At isa pa po yan ay ang paglipad ng anumang aircraft malapit ho sa tuktok ng bulkan ay ipinagbabawal din po ng PBOX. Ayon din po sa PBOX ay ito po ang kanilang mga paalala. So maaari pong maganap ang mga sumusunod: ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, ang volcanic earthquakes o ang paglindol, ang manipis na ashfall, ang pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas. So yan ho ang mga paalala ng PBOX doon po sa kanilang daily report po na makikita natin sa website po, ang PBOX Taal Volcano. So makikita nyo po yan. So yan po, i-research nyo lang at makikita nyo po ang mga datos dyan ng Taal Volcano.